Mga kababayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po sa National Capital Region, sa pamumuno po ng bago at mahusay at magaling na may totoong may pagmamalasakit sa pamumuno po ng bagong Regional Director sa katauhan po ni Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano. Asahan nyo po kung ano po paglilingkod ng kanyang pinalitan ay ganun din po ang kanyang ibibigay para sa ating mamamayang mga Pilipino sa lungsod ng buong Metro Manila. At syempre, ang gusto nga po ng ating Chief PNP sa katauhan po ni Chief PNP Jose Melencio Nartates Jr. ang makapagsilbi po sa inyong mamamayan at maramdaman nyo po ang ating kapulisan na may naglilingkod at nagkiserbisyo po sa inyo. Kaya po mga kababayan, napakalaking bagay ang inyong pakikipagkaisa, pakikipagtulungan at pagbibigay po ng impormasyon sa ating kapulisan para masugpo po ang mga masasamang elemento sa buong Kalakhan, Metro Manila. Ilang araw po, Sec, bilang barangay official po na kung saan ang gusto po ng ating Chief PNP na si General Nartates at ng ating District Director po ng Northern Police District, maging ramdam ng ating mga komunidad, ng community, ang kanilang serbisyo. Dito po sa inyong barangay, papaano nyo po nararamdaman ang hatid na serbisyo ng kapulisan po? Okay. Dito po sa Barangay 12, every time na meron po kaming report na kailangan ng police assistance, one call away or one text away lang po kay Pickup Soriano. Andiyan na po sila agad para to the rescue for us po. Sec, baka pwede po akong humingi sa inyo ng support message para po sa ating kapulisan. Okay, message po for PNP. Una is we thankful po kasi lagi silang nandyan for us kapag kailangan namin ng police assistance. And again, on behalf of PB Darius Leo Ritado Sr. at ang buong sanggunian po ng Barangay 12, kami po ay palagi nagpapasalamat dahil lang nandiyan sila palagi for us. And then, any assistance po na kailangan namin for peace and order sa barangay is lagi silang nandyan. So, yun po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Ay, magandang araw po, Secretary. Kagaya nga po kanina, sabi ko nga po ang gusto ng ating kapulisan ay maramdaman po ang serbisyo sa inyong komunidad at yun naman po ang gusto ng Chief PNP at ng District Director po ng Northern Police District. Dito po sa inyong area, dito po sa Valenzuela, gaano po nyo nararamdaman ang hatid na serbisyo ng ating kapulisan po? Ano po, kasi kami, afternoon po, sakop po kami ng Block 4 under kay Sir De La Cruz. Ngayon po, very effective naman kanilang service dito sa amin. Once na tumawag kami at may problema, agad-agad nag-respond sila dito sa aming barangay. Okay. At saka dito naman po kasi walang gaanong criminal rito sa cases dito sa amin. At tahimik po ang barangay Rincon. Iilan lang po ang aming kaso ng mga simpleng kaso lang po. Opo. At sila, masasipag po sila, always on the go po ang aming Block 4. Opo. Secretary, meron po ba kayong pwedeng i-message sa ating kapulisan? Ang message lang po, sana po tuloy-tuloy lang ang kanilang magandang serbisyo sa mga barangay at saka po, sana po panatilihin nilang yung mga tao nila maging okay at saka tapat. At tulad ni Sir Toledo, ano po yan, talaga once na kami nag-ano sa kanila, dati ka sa Black Post, di ba? Ano po sila talaga. Once na tinawagan, andyan po sila agad. Maraming salamat po, ma'am. Chairman, magandang araw po. Bilang barangay chairman po, papaano nyo po nararamdaman ang hatid ng serbisyo ng ating kapulisan dito po sa community po ninyo? Na kung saan ang gusto nga po ni Chief PNP, yung makapaglingkod at maranasan po ng ating mamamayan na mayroon po tayong pulis na handang magserbisyo. Magandang tanghali po. Maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa aming tanggapan sa Barangay 8 ng Caloocan City. Tungkol po sa inyong katanungan, ramdam na ramdam naman po namin ang pakikipagtulungan ng ating kapulisan dito sa Caloocan. Unang-una, malapit lang po yung tanggapan ng Substation 4 at ng main office ng Caloocan City Police Station. Kung kaya't madali naming natatawagan at madali rin naman silang tumutugon. Kagaya nung minsan mga nangyayari dito, mga pangyayari na minsan dapat talagang
rumisponde ang mga kapulisan. At yun naman ay natutugunan kaagad-agad nila. At ang hepe ng Substation 4 parati naman nakaantabay sa amin at nagtatanong dito, nagkakandak ng mga seminar para sa mas lalong maigting na kampanya ng peace and order para dito sa aming barangay. Chairman, hihingi lang po ako sa inyo ng short message na support sa ating kapulisan po. Kami naman po ay nakahandang tumulong at umalalay kung ano man ang pangangailangan agarang ibibigay na impormasyon para sa kapulisan. Hindi naman namin po yun ipagkakait at nakahanda kaming sumunod sa lahat ng mga alituntunin upang matulungan ang ating kapulisan sa araw-araw. Maraming salamat po, Chairman. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahat
maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas.
batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila.
O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman
malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito.
para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat
lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong Nakaraw po sa inyong lahat sa pangalanan po ng kapulisan. Ingatan ninyo ang inyong gamit, inyong basta naman. Iwasan nilagtan ng mga wali, cellphone, cash at alahas. Huwag bigyan ang pagkakataon ng mga snatcher at maturokot. Maging alerto at mapagpansya sa paligid upang hindi matiktima ng mga maluloko at mapagsamantala. I-report agad sa otoridad kung may mga insidente nangyari. Naway ingatan tayo sa ating lakad. Salamat po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hinggil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pampasaherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na mahigpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran.
Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong abala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Pang-lima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas ligtas. Pang-anim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang modus kung saan sadyang babangga o mangungulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasabwat. Huwag basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi nyo kilala. Pang-pito, kapag sakay ng pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag ding ipatong sa kandungan ng cellphone at pitaka lalo na kung kayo ay inaantok o hindi alerto. Pang-walo, kung kayo ay makaranas ng tangkang snatching o pickpocketing, agad na humingi ng tulong. Magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanod. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Sa panahon ngayon, marami ang mga mapagsamantala, lalo na sa mga mapagsamantala lugar, gaya ng terminal, palengke, kalsada at mga mapagsamantala. Kung mapaiwasan ang nagkapoy ng insidente, mayroon ang paalala sa nagkapoy. Natahan ninyo mga dati, tumating ng pangangit ng dati sa ito. Mag-isalento sa inyong pagsulat, kung kailangan ang sobrang kaso mahaling na lahat. Kung kayo ay makaranas ng pagkakulitan, pag-snatching, agad ang pinatulong, magkabong na pinakamalapit na pulisya walang kailangan. Maaari rin kayo tumawag sa kalasang 911 sa istasyon ng pulis upang agad na makawala ng inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sarili pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayo ng tulungan at mapanagsisiglan, kaya pa ang mga kapulisan. Muli, ito po isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Pinalakas ng Northern Police District ang pakikipagtulungan sa mga interfaith leaders at life coaches upang suportahan ang moralidad, kapakanan at pagkakaisa ng mga tauhan nito. Isinagawa ang 4th NPD Convergence of Interfaith Leaders and Life Coaches sa Valenzuela City na dinaluhan ni District Director Police Brigadier General Benliner L. Capili kasama ang kanyang command group, Chief of Police sa Camanaba City Police Station, Station Commanders, Interfaith Leaders and Life Coaches. Tinalakay sa pagtitipon ang kahalagahan ng spiritual guidance at life coaching sa pagpapatatag ng pananaw, pagpapahalaga at layunin ng mga pulis sa kanilang tungkulin. Sa patuloy na ugnayan ng NPD at mga community partners, isinusulong ang isang kapulisan na may integridad, malasakit at paggalang sa bawat mamayan. Alinsunod ito sa adhikain ng Philippine National Police na sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito po ang inyong pulisya ng lungsod ng Valenzuela na patuloy na nagpapaalala at nananawagan sa lahat ng mamamayan sa mahigpit na pagpapatupad ng ating mga ordinansang panlungsod.
alinsunod sa direktiba ng DILG sa ilalim ng programang Safer Cities at sa mga operasyon tulad ng Oplan Bulabog at Oplan Galugad. Layunin nating mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan sa ating lungsod. Kinagandahan po nabawas-bawasan po yung mga tambay sa gabi at mga kabataan po na may curfew para po sila matututo about sa mga kalakaran po dito sa barangay namin. Karoon sila ng disiplina sa sarili nila, sir. Nagpapasalamat kami dito sa amin. Dito lang po din sa amin kasi nga nabawas-bawasan ang mga tambay ng kabataan at ang kaguluhan po. Yun lang po. Makipagtulungan po tayo, iwasan ang paglabag sa batas, sama-sama nating itaguyod ang isang ligtas at disiplinadong Valenzuela. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa bawat sulok ng lungsod, kaligtasan ang ating pangunahing layunin. Sa ilalim ng Oplan Bulabog at Galugad, pinaigting ang operasyon laban sa krimen, iligal na gawain at banta sa kapayapaan. Mas pinaigting na presensya sa komunidad, mas mabilis na responde, mas ligtas na mamamayan. Sa pagtutulungan ng pamahalaan, kapulisan at mamamayan, unti-unti nating nakakamit ang mas ligtas na lungsod. Sa umaga, sir, siyempre mas maano siya para maiwasan yung mga matambay na walang dahilan, susugal ng illegal. Saka naiwasan din po yung pagkakaroon ng oportunidad ng mga masasamang tao sa paligid po namin. So, sana po patuloy po nilang paigtingin yung mga activity po nila sa lugar po namin para maging maayos po at maging safety po yung ating lugar dito sa Valenzuela. Oplan Bulabog at Galugad, Safer Cities Initiative para sa ligtas at maunlad na komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Po sa lahat ng ating mga kababayan, ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan tingin sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami ang mga mapagsamantala, lalo na sa mga pampublikong lugar, kagaya ng terminal, palengke, kalsada at mga pampasaherong sasakyan. Upang maiwasan ng ganitong uri ng insidente, narito ang ilang biglang paalala mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga sarili, gumamit ng bago, hindi na laging isa ito. Maging alerto sa inyong kapaligiran. Huwag magdala ng sobra-sobrang kasyo mamahalin na lahat. Sa pagsasakay sa pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malayong bahagi. Kung kayo ay makaranas ng tangkang pickpocketing o snatching, agad na humingi ng tulong, magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanod. Maaari rin kayo tumawag sa Kalasag 911 o sa istasyon ng pulis upang agad na matugunan ng inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayo magtulungan upang mamanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang mga paalala upang maiwasan mabiktima ng mga mandurukot, salisi, budol-budol mula sa inyong kapulisan. Iwasan magdala ng mga mamahaling mga gamit gaya ng cellphone, pintas, alahat at magdala ng maraming pera, lalo na kung maglalakad tayo sa pagpublikong lugar. Ilagay ang bag sa harapan ng katawan upang madaling mapansin kung sakaling may magbubukas nito. Iwasan din may pag-usap at magtiwala sa mga hindi kilalang tao o ngayon pa lamang nakausap. Iwasan din may pagdilsikan sa maraming tao dahil dito umaatake ang mga kabataan. Mahalagang paalala, kung mamamalengke o maglalakad tayo sa maraming tao, madilim na lugar at nag-iisa lamang, ingatan po natin ang ating mga gamit. Kung maging biktima ng mga tumusunod na ito, maaari pumunta sa pinakamalapit na pulis o barangay na nakatalaga sa lugar. Maaari rin tayong tumawag sa 911 para sa mabilis na responde ng kapulisan. Muli po, nagpapaalala sa inyo ang inyong kapulisan. Mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat. Tumarang
Magandang araw, Kamanaba! Narito ang mga pangunahing balita mula sa Northern Police District sa nakalipas na linggo. Sa Caloocan City Police Station, United for Humanity, isang pagtutulungan para sa serbisyo at malasakit. Para sa buong detalye, narito si Patrolman Daniel D. Rituya. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pamumuno ng ating butihing hepe ng pulisya ng Caloocan City Police Station, Police Colonel Joey T. Gofford, narito po tayo ngayon sa Philippine Red Cross Caloocan Chapter para sa isang makabuluhang bloodletting activity na may temang Pulis para sa bayan, dugo para sa buhay. Bilang pagpapakita ng malasakit, pagkakaisa, at tunay na diwa ng paglilingkod, nagsagawa ang Philippine Red Cross Caloocan City Chapter, katuwang ang Caloocan City Police Station, ng isang bloodletting activity na may temang Pulis para sa bayan, dugo para sa buhay. Layunin ng aktibidad na hikayatin ng mga police personnel na makiisa sa voluntaryong pagbibigay ng dugo bilang isang makatao at life-saving humanitarian effort. Gayon din ang pagsulong ng volunteerism at malasakit sa kapwa sa pamamagitan nito nakapag-ambag ang mga kalahok sa pagtugon sa pangangailangan sa supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng blood transfusion. Sa aktibong pakikilahok at bukas palad na suporta ng mga tauhan ng CCPS, 67 unit of bloods ang matagumpay na nakolekta. Ang makabuluhang resulta ng aktibidad ay patunay ng kanilang kahandaan na maglingkod hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, maging sa mga gawaing may direktang ambag sa pagligtas ng buhay. Higit pa sa isang simpleng donasyon, ang bawat patak ng dugo ay sumisimbolo sa pag-asa, malasakit at pagkakaisa. Binigyan din ng aktibidad ang patuloy na pagtutulungan ng CCPS at Philippine Red Cross Caloocan City sa pagtataguyod ng mga makataong programa para sa kalusugan at kapakanan ng komunidad. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, patuloy na isinasabuhay ng mga tauhan ng PNP ang kanilang paninindigan na to serve and protect. Isang paglilingkod na hindi lamang nakatuon sa seguridad kundi maging sa pagtulong, pag-aalaga at pagliligtas ng buhay. Mula rito sa Philippine Red Cross Caloocan Chapter, ako po ang inyong CCPS correspondent, Patrolman Daniel D. Rituya, kaagapay sa paghatid ng tama at tapat na impormasyon. Sa Malabon City Police Station, agarang aksyon, karahasan sa kababaihan nasa wata. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Jamay T. Taba. Sa mabilis na pagtugon ng Malabon City Police Station, isang lalaki ang naaresto dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Naganap ang insidente noong ika-10 ng Agosto, taong kasalukuyan sa Barangay Bayan-Bayanan, Malabon City.
Matapos umanong magkaroon ng mainitang pagtatalo ang sospek at ang biktima na nauwi sa pananakit. Agad na humingi ng tulong ang biktima na mabilis namang tinugunan ng mga tauhan ng Substation 7 Ulong Duhat na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek. Matapos ang insidente, dinala ang sospek para sa kaukulang medical examination at pagkatapos ay tinurn over sa Women and Children Protection Desk o WCPD ng Malabon City Police Station para sa investigasyon at nararapat na disposisyon ng kaso. Ang agarang pagkilos ay sinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Kenneth H. Mission, Officer in Charge, Malabon City Police Station, bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng MCPS na protektahan ang kababaihan at kabataan laban sa anumang uri ng karahasan. Sa agarang tulong o pag-uulat ng insidente, makipag-ugnayan sa Malabon City Police Station hotline number o tumawag sa Unified 911. Magandang umaga po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Malabon City Police Station sa pamumuno ni Colonel Kenneth Mission sa pagtulong sa aking kaso na maaresto ang aking ka-live-in partner sa pambubugbog na ginawa niya sa akin. Payo ko lang po sa mga kababaihan na inaabuso ng kanilang mga kinakasama o ano pa man. Huwag po kayong matakot na ilaban ng inyong karapatan. Magpapasalamat din po ako sa WCPD katuwang ng Substation 7 Ulong Duhat at ng aming barangay na Bayan-Bayan. Salamat po. Sa Navotas City Police Station, matagumpay na operasyon isinagawa sa buong linggo. Alamin ang mga detalye mula kay Police Corporal Abdala Odero. Matagumpay na nagsagawa ng iba't ibang operasyon ang Navotas City Police Station itong buong linggo, August 13 to 19, 2026. Patuloy na pinaiting ng Navotas City Police Station ang pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod para sa linggong August 13 to 19, 2026 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Renante F. Pinuela, Chief of Police, Navotas City Police Station. Bilang bahagi ng kampanya laban sa ilegal na droga, nakapagsagawa ang NCPS ng isang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang individual at pagkakakumpista ng humigit kumulang 7.47 gramo ng hinihinalang ilegal na droga na may tinatayang standard drug price na 80,796 pesos. Sa pagpapatupad naman ng warrant of arrest, 2 individual na kabilang sa other wanted persons ang naaresto. Nakapagtala rin ang himpilan ng 2 pag-aresto dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 at kasong grave threat. Gayon din sa isang individual na inaresto dahil sa theft. Samantala, sa kampanya laban sa ilegal na sugal, nakapagsagawa ang NCPS ng 7 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 16 na individual at pagkakakumpista ng kabuoang 2,115 pesos na bet money. Ang mga accomplishment na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng Navotas City Police Station sa pagsugpo sa ilegal na droga, kriminalidad, ilegal na sugal at iba pang paglabag sa batas. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Renante F. Pinuela, nananatiling nakatuon ang NCPS sa maagap at epektibong pagpapatupad ng batas, pagpapanatili ng seguridad, pagsusulong ng isang ligtas at maayos na komunidad para sa mga mamamayan ng Navotas. Nagsagawa rin ang Navotas City Police Station ng seminar para sa mga personnel nito tungkol sa Continuing Police Learning Through Examination, CPLEX at First Responder. Layunin na aktibidad ng papalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga personnel, lalo na sa tamang proseso ng pagresponde sa mga insidente at pagbibigay ng maagap at epektibong serbisyo. Mula rito sa Navotas City Police Station, ako ang inyong NPD correspondent, Police Corporal Abdala Odero, kaagapay sa paghatid ng tama at tapat na impormasyon. Sa Valenzuela City Police Station, tip ng concerned citizen nagbunga sa pagkakaaresto sa 3 suspect dahil sa illegal na droga.
Para sa buong detalye, narito si Patrolwoman Regine Barrientos. Tatlong individual ang arestado dahil sa umunoy paggamit ng iligal na droga sa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City, madaling araw nitong ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa Valenzuela City Police Station, nakatanggap ng impormasyon ng mga tauhan ng Substation 8 mula sa isang concerned citizen hinggil sa umunoy paggamit ng iligal na droga sa isang bahay sa lugar. Agad itong pinuntahan ng mga polis at naaktuhang gumagamit umano ng hinihinalang shabu ang tatlong sospek dahilan upang sila ay arestuhin. Nakumpiska sa operasyon ng isang sachet na may bakas ng hinihinalang shabu, tatlong aluminum foil na may bakas din ito at isang disposable lighter na may aluminum foil na umano'y ginamit bilang improvised burner. Matapos ang pag-aresto, isinailalim sa Investigation Solution Automatic Verification ang mga sospek. Dito natukoy na ang isa sa kanila na alias Diyos ay may standing warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 128 sa Dasmariñas City, Cavite, kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Sections 12 at 13 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang VCPS sa pagpapaigting ng anti-criminality operations at paggamit ng police information systems upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Ako ang inyong NPD Correspondent, Patrolwoman Regine Barrientos, kaagapay sa paghatid ng tama at tapat na impormasyon. At para sa huling balita, mula sa District Mobile Force Battalion, feeding program at safety lecture isinagawa sa Bagong Silang, Caloocan City. Narito ang ulat ni Patrolwoman Ray Marquez. Matagumpay na nagsagawa ang Revitalized Police sa Barangay RPSB Team 1 ng District Mobile Force Battalion sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jack E. Angog, Officer in Charge, DMFB, ng feeding program para sa mga residente ng Phase 4 Barangay 176A Bagong Silang, Caloocan City noong August 19, 2026. Sa pakikipagtulungan kay Honorable Joel S. Bacolod, punong barangay, mga tauhan ng BPSO na pinamumunuan ni Ex Oroli Cebu at mga purok leader ng Phase 4 nakapagbigay ng pagkain sa humigit kumulang 200 kabataan. Nagsagawa rin ng maikling talakayan tungkol sa anti-bullying at mga safety tips tuwing may bagyo. Dayunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at komunidad at may pakita ang patuloy na malasakit ng PNP sa kapakanan ng mga mamamayan. Mula rito sa District Mobile Force Battalion, ako ang inyong NPD Correspondent Patrolwoman Ray Marquez, kaagapay sa paghahatid ng tama at tapat na impormasyon. At iyan ang mga pangunahing balita mula sa Northern Police District ngayong linggo. Patuloy pa rin tumutok sa NPD News para sa mga bagong impormasyon at balita mula sa inyong mga kapulisan sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Benliner L. Capili, District Director. Muli, ako ang inyong NPD Correspondent, Patrolwoman Blazelan Esperanza, naghahatid ng tama at tapat na impormasyon. Po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hinggil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad, partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao, lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pampasaherong sasakyan upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, bitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling nakikita ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na may higpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng